Noong 2023, ako ang nagdidilig sa mga baguhan sa iglesia. Sa pamamagitan ng pagsasanay, nagawa kong maarok ang ilang prinsipyo sa iba't ibang aspekto. Hindi pa nagsasanay ng matagal ang mga katuwang kong sister at kaugnay sa mga paghihirap na hinarap nila sa kanilang mga tungkulin o personal na buhay pagpasok, lumalapit sila sa akin para magpatulong na lutasin ang mga iyon. Pakiramdam ko ay may halaga ako sa pangkat at nasiyahan ako na inaasahan at hinahangaan ako ng iba. Isang araw, bigla akong nakatanggap ng mensahe mula sa supervisor. Hinihiling sa akin na suriin ang mga sermon ng Ebanghelyo. Hindi ko maiwasang bahagyang mabahala. Naaro ko na ang kaunting prinsipyo sa pagdidilig sa mga baguhan. At pakiramdam ko ay talagang gamay ko na ang tungkuling ito. Pero kung kukuha ako ng isang bagong tungkulin, kakailanganin ko na namang magsanay at mag-aral sa simula. At kung hindi ko magagawa ng maayos ang tungkuling ito at pagkatapos ay matatanggal ako, ano ang iisipin sa akin ng mga kapatid? Hindi ba't lubos akong mapapahiya? Pagkatapos itong pag-isipang mabuti, nadama kong mas ligtas ako sa kasalukuyan kong tungkulin. Pero nang naisip ko kung paano ito isinaayos ng iglesia, naramdaman ko na kung tatanggi ako, ay magmumukha akong lubos na walang katwiran, kaya atubili akong nagpasakop. Noong una, ginabayan ako ni Sister Yusin sa pag-aaral ng mga prinsipyo. Sabay kaming naghahanap ng impormasyon kapag may hindi ako naunawaan at unti-unti, nagsimula kong maarok ang ilang prinsipyo sa pagtatasa ng mga sermon. Naisip ko, mukhang may kakayahan ako sa tungkuling ito. Makalipas ang ilang araw, sumali sa pangkat si Sister Qingming. Noong una, hindi masyadong ibinahagi ni Qingming ang mga opinyon niya. Pero makalipas ang isang linggo, napansin ko na mabilis humuhusay si Qingming. Habang hindi pa ako nakakakita ng anumang problema sa sermon pagkatapos namin itong basahin, natukoy na niya ang mga isyu nito. Sa ilang sunod-sunod na sermon, siya ang unang nakatutukoy ng mga problema. Hindi ko maiwasang makadama ng krisis. Mas huling sumali si Qingming kaysa sa akin. Pero mas mabilis siyang umuusad. Kung magpapatuloy ito, hindi ba't lalo niya akong mapag-iiwanan? Hindi ba't magiging ako ang pinakamahina sa pangkat dahil doon? Nakaramdam ako ng labis na pagkabahala sa pag-iisip nito. Kalaunan, noong magkasama naming sinuri ang mga sermon, nag-alala ako na hindi ko matutukoy ang mga issue o baka hindi tumpak ang mga pananaw ko. Minsan, pagkatapos naming basahin ang isang sermon, habang pinag-iisipan ko pa ang mga bagay-bagay, magsisimula na si Qingming na ibahagi ang kanyang mga makatwirang pananaw. Sumasang-ayon si Yusin sa mga pagsusuri niya. At noong nakita ko sina Yusin at Qingming na nagtatawanan at tinatalakay ang mga ito ng magkasama, nadama kong para na lang akong anino at napupuno ako ng damdamin ng pagkasupil at kagustuhang umalis. Nagsimula pa nga akong maghinala. Kung balang araw ay darating ang supervisor sa isang pagtitipon at makita ang kawalan ko ng pag-usad, iisipin kaya niya na wala akong kakayahan at na nagkamali siya sa pagtatalaga sa akin sa tungkuling ito. Kung tanggalin ako dahil sa aking mahinang kakayahan, lubos akong mapapahiya. Hindi ko maiwasang maalala ang panahong ginagawa ko ang aking tungkulin ng pagdidilig sa mga baguhan. Noon, ako ang pangunahing tao sa pangkat at ang mga katuwang kong sister ay humihingi sa akin ng tulong sa mga isyu sa gawain at kadalasan, ang mga mungkahi ko ang ginagamit sa mga talakayan. Pero ngayon,
Ako ang naging pinakamahina sa pangkat. Hindi ko talaga matanggap na ganito ako kakulang. Habang mas iniisip ko ito, mas nagsisisi ako. Iniisip na kung alam ko lang na ganito ang mga mangyayari, hindi ko sana tinanggap ang tungkuling ito at ipinahiya ang sarili ko. Sa ilang sunod-sunod na araw, naipit ako sa kalagayan ng pagkasira ng loob. Naging mas pasibo ako sa aking tungkulin at hindi ko makilatis ang mga issue kapag sinusuri ang mga sermon. Napagtanto kong hindi tama ang kalagayan ko. Kaya lumapit ako sa Diyos para manalangin. O Diyos, nakadarama ako ng labis na pagkanegatibo. At kahit ang pag-iisip na itatalaga ako sa ibang tungkulin dahil sa mahinang kakayahan ko, ay nagbibigay sa akin ng pakiramdam ng pagkapahiya. Ayaw ko nang mamuhay sa kalagayang ito at manipulahin ni Satanas. Pakiusap, gabayan mo ako palabas sa kalagayang ito. Sa aking mga devosyonal, nabasa ko ang isang sipi ng mga salita ng Diyos. Lahat ng tao ay may ilang maling kalagayan sa loob nila, gaya ng pagkanegatibo, kahinaan, pagkasira ng loob, at karupukan. O mayroon silang napakababang intensyon, o palagi silang nababagabag ng kanilang pride, mga makasariling pagnanais, at pansariling interes, o iniisip nila na may mahina silang kakayahan at dumaranas sila ng ilang negatibong kalagayan. Magiging napakahirap para sa iyo na matamo ang gawain ng banal na espiritu kung palagi kang namumuhay sa ganitong mga kalagayan. Kung mahirap para sa iyo na matamo ang gawain ng banal na espiritu, magiging kaunti lang ang mga positibong elemento sa loob mo at lilitaw ang mga negatibong elemento at guguluhin ka. Palaging umaasa ang mga tao sa kanilang sariling kalooban para supilin ang mga negatibong kalagayang iyon. Ngunit gaano man nila ito supilin, hindi nila ito maiwawaksi. Ang pangunahing dahilan nito ay dahil hindi lubusang makilatis ng mga tao ang mga negatibong bagay na ito. Hindi nila makita ng malinaw ang diwa ng mga iyon. Kaya, nagiging napakahirap para sa kanila na maghimagsik laban sa laman at kay Satanas. Dagdag pa roon, palaging naiipit ang mga tao sa mga negatibo, mapanglaw, at bulok na kalagayang ito, at hindi sila nananalangin o tumitingala sa Diyos. Sa halip ay iniraraos lang nila ang mga ito. Bilang resulta, hindi gumagawa sa kanila ang banal na espiritu, at dahil dito ay hindi nila nauunawaan ang katotohanan. Wala silang landas sa lahat ng kanilang ginagawa, at hindi nila nakikita ng malinaw ang anumang bagay. Napakaraming negatibong bagay sa loob mo, at pinuno na nito ang puso mo. Kaya madalas kang negatibo, malungkot ang espiritu, at palayo ka ng palayo sa Diyos, at nanghihina ng nanghihina. Kung hindi mo makakamit ang kaliwanagan at gawain ng banal na espiritu, hindi mo matatakasan ang mga kalagayang ito, at hindi magbabago ang negatibo mong kalagayan dahil kung hindi gumagawa sa iyo ang banal na espiritu, hindi ka makakahanap ng landas. Dahil sa dalawang kadahilanang ito, napakahirap para sa iyo na iwaksi ang iyong negatibong kalagayan at pumasok sa isang normal na kalagayan. Ganap na okupado ng mga satanikong bagay ang puso ng mga tao. Malinaw itong nakikita ng lahat. Kung hindi mo aalisin ang mga bagay na ito, kung hindi mo magagawang iwaksi ang mga negatibong kalagayang ito, hindi mo mababago ang iyong sarili sa wangis ng isang bata at hindi ka makalalapit sa Diyos sa isang masigla, kaibig-ibig, inosente, simple, tunay at dalisay na paraan. Kaya, magiging mahirap para sa iyo na makamit ang gawain ng banal na espiritu o ang katotohanan. Sa pagninilay-nilay sa mga salita ng Diyos, naunawaan ko na
Kung ginagawa ng isang tao ang kanyang tungkulin nang walang dalisay at matapat na puso, at palaging nagkakalkula alang-alang sa kanyang pride at katayuan, sa halip na tumuon sa kanyang tungkulin, napakahirap na tanggapin ang gawain ng banal na espiritu. Sa pagbabalik tanaw, inisip ko kung bakit madalas na blanko ang utak ko sa nakalipas na ilang araw. Kung bakit hindi ko makilatis kung may mga issue ba sa mga sermon. At kung bakit hindi ko madama ang gabay ng banal na espiritu. Ito pala ay dahil naging abnormal ang relasyon ko sa Diyos. Nagbalik tanaw ako noong una kong simulang suriin ang mga sermon. At napagtanto ko na hindi ko naisip kung paano sangkapan ng mga katotohanang prinsipyo ang sarili ko para magawa ng maayos ang tungkulin ko. At sa halip, okupado ako ng aking pride, katayuan, at pakiramdam na mahalaga ako sa pangkat. Kapag magkasama naming sinusuri ang mga sermon at nakita kong umuusad ng mas mabilis si Qingming kaysa sa akin, nakakaramdam ako ng krisis. Palagi akong natatakot na malalampasan ako ni Qingming at maiiwan ako sa ilalim. Nang makita kong pinag-iisipan ko pa rin ang mga bagay-bagay, samantalang ipinapahayag na ni Qingming ang mga pananaw niya at nakukuha ang pagsang-ayon ni Yusin, nadama kong napakababa ko na gusto kong takasan ang sitwasyong ito at pinagsisihan ko pa na kinuha ko itong gawaing nakabatay sa teksto. Pawang pride at katayuan ang laman ng isip ko at wala ako ni katiting na sinseridad sa Diyos. Itinaas ako ng Diyos para pasanin ang gayong kahalagang tungkulin. At dapat kong taimtim na pag-aralan at arukin kaagad ang mga prinsipyo para piliin ang mahahalagang sermon na magpapatotoo sa Diyos. Saka ko lang mabibigyang kasiyahan ang Diyos. Pero dahil mali ang mga motibo ko sa aking tungkulin at hindi ko inilagay sa tamang lugar ang puso ko, hindi ko matanggap ang pamumuno at gabay ng Diyos. Sa tinagal-tagal, wala akong naging pag-usad. Hindi lang ako nagdusa ng mga kawalan sa buhay ko, kundi naantala rin ang gawain ng iglesia. Kung nagpatuloy akong tumuon sa pride at katayuan, nang hindi inaasikaso ang mga wastong responsibilidad ko, mawawalan ako ng tungkulin. Sa pagninilay ko rito, nakadama ako ng takot. Kaya lumapit ako sa Diyos upang maghandog ng panalangin ng pagsisisi. O Diyos, hindi ko naaasikaso ang mga wastong responsibilidad ko. At patuloy akong naghahangad ng reputasyon at katayuan na nagpapasuklam sa iyo. O Diyos, ayaw ko nang magpatuloy sa maling landas na ito. Handa akong gawin ang tungkulin ko ng matatag sa hinaharap at hinihiling ko na siyasatin mo ang puso ko. Kalaunan, nabasa ko ang isa pang sipi ng mga salita ng Diyos. Kapag may opinyon o kaunting kaliwanagan ang isang tao at ibinahagi niya iyon sa iyo sa isang pagbabahaginan, o kapag isinagawa ang isang bagay ayon sa prinsipyo niya, at nakita mong hindi masama ang resulta, hindi ba't pagtatamo iyon ng isang bagay? Ito ay pagpapakita sa iyo ng pabor. Ang pagtutulungan sa gitna ng mga kapatid ay isang proseso ng pagbabalanse ng mga kahinaan ng isa sa pamamagitan ng kalakasan ng iba. Ginagamit mo ang iyong mga kalakasan upang punan ang mga pagkukulang ng iba, at ginagamit ng iba ang kanilang mga kalakasan upang punan ang iyong mga kakulangan. Ito ang ibig sabihin ng pagbabalanse ng mga kahinaan ng isa sa pamamagitan ng kalakasan ng iba at ng pagtutulungan ng nagkakasundo. Kapag nagtutulungan ng nagkakasundo ang mga tao, saka lang sila mapagpapala sa harap ng Diyos, at habang mas dinaranas nila ang mga bagay, mas higit na realidad ang kanilang tataglayin, at habang mas higit nilang tinatahak ang kanilang landas,
mas nagliliwanag ito at mas lalong napapanatag ang pakiramdam nila. Pagkatapos basahin ang mga salita ng Diyos, mas sumigla ang puso ko. Naunawaan ko na ang pagsasaayos ng Diyos para magtulungan kami ni Qingming ay sumalamin sa kanyang layunin. Ipinangaral na noon ni Qingming ang Ebanghelyo at may mahusay siyang pagkaunawa sa karaniwang mga pangrelihiyong kuro-kuro. Kaya noong tinukoy niya ang mga isyong napansin niya, perpekto nitong napunan ang mga pagkukulang ko. Tinutulungan akong maunawaan at maaro kaagad ang mga kuro-kuro at kalagayan ng mga relihiyosong tao. Hindi ba't nagkakamit ako ng malaking pakinabang mula rito? Pagkatapos maunawaan ang layunin ng Diyos, medyo nakahinga ako ng maluwag. Sa mga sumunod naming mga pagsusuri sa sermon, tumigil ako sa patuloy na pagkokompara ng sarili ko kay Qingming. Sa halip, nakinig muna ako sa mga opinyon niya, sa mga isyong hindi ko mismo makilatis. At sa pagsasagawa ng ganito, hindi na ako napigilan ng pag-aalala sa pride ko. Sa ilang panahon ng pagsasagawa, umusad ako ng kaunti at nakadama ako ng higit na kagaanan at kalayaan sa tungkulin ko. Makalipas ang ilang panahon, isa pang sister, si Fanghua, ang sumali sa pangkat namin. Medyo matagal nang nanampalataya sa Diyos si Fanghua. At sa mga pagsusuri namin ng sermon ng magkasama, mabilis na nagawang matukoy ni Fanghua ang mga isyu sa mga sermon at makatwiran at nakakakumbinsing ipinahayag ang mga iyon. Samantala, naupo lang ako sa tabi. Pakiramdam ko ay wala akong maiaambag. Naguguluhan ang isip ko at hindi ako mapalagay. Unti-unti, napansin ko na hinahangaan ng mga katuwang kong sister si Fanghua. Hinahanap nila ang kanyang paggabay tuwing nahaharap sila sa isang bagay na hindi nila nauunawaan at sa puso ko ay nakadama ako ng kaunting pagkaasiwa habang iniisip ko. Mas magaling si Fanghua sa akin sa lahat ng bagay. Hindi ba't ginagawa na naman ako nitong pinakamababa sa aming pangkat? Napansin ng dalawa kong sister ang maling kalagayan ko at ginamit nila ang mga salita ng Diyos para tulungan ako. Pero hindi ko kayang makinig at nagpatuloy akong mamuhay sa kalagayan ng pagiging negatibo at mapanlaban. Sa mga pagsusuri ng sermon, hindi ko makilatis ang mga problema. Naisip ko, mahina ang kakayahan ko. At wala akong masyadong maiambag sa pangkat. Mas mabuting manatili na lang ako sa isang sulok at iwasang kausapin ang kahit sino upang hindi ako mapahiya. Sa gabi, pabiling-biling ako sa kama. Hindi ako makatulog at nararamdaman ko ang sakit at paghihirap. Noong sandaling iyon, sa wakas ay napagtanto ko na pawang walang kabuluhan at hungkag ang pride at katayuan at paghanga ng mga tao na pinahalagahan ko at hindi kayang mabawasan ni katiting ng mga iyon ang paghihirap sa aking kaluluwa. Talagang nangungulila ako sa mga araw na kasama ko ang presensya ng Diyos dahil naramdaman ko ang kapayapaan at kagalakan sa aking kaluluwa na hindi ko ipagpapalit sa anumang bagay. Wala akong nadama, kundi pagkamuhi sa aking pagre-rebelde at kawalang abilidad na maghimagsik laban sa aking laman at magsagawa ng katotohanan. Ako lang ang may kasalanan kung bakit kinamuhian ako ng Diyos at iniwan sa kadiliman. Sa aking paghihirap, lumapit ako sa Diyos at nanalangin. O Diyos, alam kong mali ang landas na tinatahak ko. Palagi kong hinahangad ang reputasyon at katayuan para makuha ang paghanga ng iba. Ayaw ko nang malansin ni Satanas ng ganito.
pakiusap. Tulungan mo akong maghimagsik laban sa tiwaling disposisyon ko. Nang sumunod na umaga, ipinagtapat ko sa isa sa mga katuwang kong sister ang aking kalagayan. Sinabi niya sa akin, "Ang issue sa iyo ay hindi ang mahinang kakayahan mo, kundi mali ang landas na tinatahak mo. Palagi mong hinahangad ang reputasyon at katayuan at ikinokumpara ang sarili mo sa iba." Ibinahagi rin ng sister ang kanyang mga karanasan at nakakita ng isang sipi ng mga salita ng Diyos upang tulungan ako. Binasa ko ang mga salitang ito ng Diyos. Hindi dapat isipin ng mga tao na napaka-perpekto ng sarili nila, napakabantog, napakarangal, o napaka-natatangi sa iba pa. Ang lahat ng ito ay dulot ng mapagmataas na disposisyon at kamangmangan ng tao. Ang palaging pag-iisip na katangi-tangi ang sarili, ito ay sanhi ng isang mapagmataas na disposisyon. Hindi kailanman nagagawang tanggapin ang kanyang mga pagkukulang at hindi kailanman nagagawang harapin ang kanyang mga pagkakamali at pagkabigo. Dulot ito ng isang mapagmataas na disposisyon. Hindi kailanman pagpapahintulot sa iba na maging superior sa kanila o maging mas mahusay sa kanila. Dulot ito ng mapagmataas na disposisyon. Hindi kailanman nagpapahintulot sa mga kalakasan ng iba na malampasan o mahigitan ang sa kanila. Dahil ito sa mapagmataas na disposisyon. Hindi kailanman nagpapahintulot sa iba na magtaglay ng mas mabubuting kaisipan, mungkahi, at pananaw kaysa sa kanila. At kapag natuklasan nila na mas magaling ang iba kaysa sa kanila, nagiging negatibo, ayaw magsalita, nakararamdam ng pagkabagabag at panlulumo, at nagiging balisa. Ang lahat ng ito ay dulot ng isang mapagmataas na disposisyon. Dahil sa mapagmataas na disposisyon, maaaring hindi mo magawang tanggapin ang pagtatama ng iba dahil sa pagiging mapagprotekta mo sa iyong pride. Hindi mo magawang harapin ang mga pagkukulang mo at hindi magawang tanggapin ang iyong mga sariling kabiguan at pagkakamali. Higit pa riyan, kapag may sino mang mas mahusay sa iyo, maaari itong maging sanhi upang umusbong ang pagkamuhi at inggit sa iyong puso at makararamdam ka na nalilimitahan ka at hindi mo pa nga nanaising gawin ang iyong tungkulin at magiging pabasta-basta ka sa paggawa nito. Ang isang mapagmataas na disposisyon ay maaaring magbunga ng pag-usbong ng ganitong mga asal at gawi sa iyo. Sa pamamagitan ng pagsisiwalat ng mga salita ng Diyos, sa wakas ay naunawaan ko kung bakit tuwing nakikipag-ugnayan ako sa mga tao na mas mahusay ang kakayahan kaysa sa akin, humahantong ako sa pagkalugmok sa negatibong kalagayan at gusto ko pa ngang talikuran ang tungkulin ko at ipagkanulo ang Diyos. Dahil ito sa labis na mapagmataas na kalikasan ko at sa palaging paghahangad ko sa pakiramdam na mahalaga ako sa iba. Kapag nakita ko ang iba na mas malakas o mas mahusay ang kakayahan kaysa sa akin at naramdaman ko na hindi ko kayang maging angat sa kanila, nararamdaman kong may kulang sa akin. Nalulugmok ako sa kalagayan ng pagkanegatibo at nililimitahan ko ang sarili ko. Sa realidad, ang kakayahan ng lahat, mahusay man o mahina, ay itinalaga ng Diyos. Sa aking palagi ang mga pagkukumpara ng sarili ko sa iba at sa naramdaman kong pagkanegatibo noong nagkulang ako, hindi ba't nilalabanan ko ang Diyos at nabibigong magpasakop sa kanyang kataas-taasang kapangyarihan at mga pagsasaayos? Nakita ko kung gaano talaga ako naging mayabang. Kalaunan, lalo pa akong nagnilay-nilay. Tinatanong ang sarili ko, bakit kahit na gusto kong gawin ng maayos ang tungkulin ko, hindi ko maiwasang palagi ang hanapin ang pride at katayuan? Patuloy kong hinanap ang katotohanan upang lutasin ito.
Sa aking mga devosyonal, nabasa ko ang siping ito ng mga salita ng Diyos. Para sa mga antikristo, ang katayuan at reputasyon ang buhay nila. Paano man sila mabuhay, anuman ang kapaligiran na tinitirhan nila, anuman ang gawain na kanilang ginagawa, anuman ang kanilang hinahangad, anuman ang kanilang mga layon, anuman ang direksyon ng kanilang buhay, umiikot ang lahat ng ito sa pagkakaroon ng magandang reputasyon at mataas na katayuan. At hindi nagbabago ang pakay na ito. Hinding-hindi nila kayang isantabi ang gayong mga bagay. Ito ang totoong mukha ng mga antikristo at ang kanilang diwa. Maaari mo silang ilagay sa isang sinaunang gubat sa pusod ng kabundukan at hindi pa rin nila isasantabi ang paghahangad nila sa reputasyon at katayuan. Maaari mo silang ilagay sa gitna ng anumang grupo ng mga tao at ang pawang maiisip nila ay reputasyon at katayuan pa rin. Kahit na naniniwala rin sa Diyos ang mga antikristo, itinuturing nila ang paghahangad sa reputasyon at katayuan bilang katumbas ng pananalig sa Diyos at tinatrato ang dalawang bagay na ito ng magkapantay. Ibig sabihin, habang tinatahak nila ang landas ng pananalig sa Diyos, hinahangad din nila ang kanilang sariling reputasyon at katayuan. Masasabi na sa puso ng mga antikristo, ang paghahangad sa katotohanan sa kanilang pananalig sa Diyos ay ang paghahangad sa reputasyon at katayuan, at ang paghahangad sa reputasyon at katayuan ay ang paghahangad din sa katotohanan. Ang magkamit ng reputasyon at katayuan ay ang makamit ang katotohanan at buhay. Kung nararamdaman nila na wala silang kasikatan, pakinabang o katayuan, na walang tumitingala sa kanila, nagpapahalaga sa kanila, o sumusunod sa kanila, bigong-bigo sila. Naniniwala silang wala nang saysay pang maniwala sa Diyos, wala na itong kabuluhan, at sinasabi nila sa kanilang sarili na, bigo ba ang gayong pananalig sa Diyos? Hindi ba't wala na akong pag-asa? Madalas na kinakalkula nila ang gayong mga bagay sa kanilang puso. Kinakalkula nila kung paano sila makalilikha ng sariling puwang sa sambahayan ng Diyos. Kung paano sila maaaring magkaroon ng matayog na reputasyon sa iglesia. Kung paano nila mapapakinig ang mga tao kapag nagsasalita sila. At mapapasuporta sa kanila kapag kumikilos sila. Kung paano nila mapapasunod sa kanila ang mga tao nasaan man sila, at kung paano sila magkakaroon ng maimpluwensyang tinig sa iglesia at ng kasikatan, pakinabang at katayuan. Talagang pinagtutuunan nila ang gayong mga bagay sa puso nila. Ang mga ito ang hinahangad ng gayong mga tao. Mula sa mga salita ng Diyos, nakita ko na tunay na pinahahalagahan ng mga antikristo ang reputasyon at katayuan. Sino man ang kasama nila o anumang tungkulin ang ginagawa nila sa sambahayan ng Diyos, palagi nilang iniisip ang kanilang reputasyon at katayuan. Tinatrato nila ang reputasyon at katayuan bilang layo ng kanilang paghahangad at bilang buhay pa nga nila. Kapag hindi sila nakatanggap ng paghanga o respeto ng iba at nawala ang kanilang lugar sa puso ng iba, nawawalan sila ng motibasyon na gawin ang mga tungkulin nila. Sa pagtingin ko sa sarili ko batay rito, nakita ko na ang pag-uugali ko at ang landas na tinahak ko ay tulad lang din ng sa isang antikristo. Sa pagbabalik tanaw, nakita ko na sino man ang kasama ko, ang mga kaisipan ko ay hindi kailanman tungkol sa kung paano buong pusong gawin ng maayos ang tungkulin ko. At na iniisip ko lamang kung makakamit ko ba ang paghanga ng mga tao at kung may maganda ba akong imahe at dating sa puso ng iba. Kapag hindi natugunan ang pagnanais ko para sa pride at katayuan at naramdaman ko na hindi ako ang may huling pasya o may halaga sa grupo, nagiging negatibo at pasibo ako
At nawawalan ako ng motibasyong gawin ang tungkulin ko. At iniisip ko pa ngang bitiwan ang tungkulin ko at ipagkanulo ang Diyos. Noong ginagawa ko ang mga tungkulin ng pagdidilig, anumang isyu ang talakayin, kadalasan tinatanggap ng lahat ang mga pananaw at mungkahi ko. Naramdaman kong may halaga ako at may huling pasya at natugunan ang banidad ko. Kaya naging napaka-aktibo ko sa aking tungkulin at gaano mang pressure ang mayroon sa gawain, hindi ako kailanman nagrereklamo. Pero magmula nang simulan ang mga pagsusuri sa sermon, nakita ko na mas mahusay kaysa sa akin ang lahat ng katuwang kong sister. At naramdaman kong ako ang naging pinakamahina sa pangkat. Dahil dito, hindi natugunan ang pagnanais ko para sa pride at katayuan. Kaya nawala ang motibasyon kong gawin ang tungkulin ko at gusto kong bitiwan ang tungkuling ito. Palagi akong naghahangad ng reputasyon at katayuan at tinatahak ang maling landas. Nagsusumikap ang tao na umangat, dumadaloy ang tubig pababa. Iniiwan ng tao ang kanyang pangalan saan man siya maglagi, tulad ng pagputak ng gansa saan man ito lumipad. Mas mabuting maging isang malaking isda sa isang maliit na lawa. Malalim na nag-ugat sa puso ko ang mga satanikong prinsipyo na ito ng pananatiling buhay. At itinuring ko ang reputasyon at katayuan bilang layon ko sa paghahangad ko. At pinahalagahan ko ang mga bagay na ito bilang aking buhay. Kung wala ang paghanga ng mga tao, kiramdam ko ay parang kinuha ang buhay ko. Alam na alam ko sa aking puso na isang mahalagang gampanin sa iglesia ang pagsusuri sa sermon, pero hindi ko inilagay ang puso ko sa tungkuling ito. Pawang reputasyon at katayuan lang ang iniisip ko. At dahil dito, kapag nagsusuri ng mga sermon, hindi ko makilatis ang mga problema at hindi nagbunga ng anumang resulta ang tungkulin ko. Tiyak na nagdulot itong kasuklaman ng Diyos ang ganitong paggawa ko sa aking tungkulin. Sa pagninilay-nilay sa mga bagay na ito, nagsimulang makaramdam ang manhid kong puso. Nakaramdam ako ng kaunting takot sa puso ko. At bukod dito, nakaramdam ako ng pagkakonsensya at pagkakautang. Lumapit ako sa Diyos at nanalangin. O Diyos, salamat sa iyong paglalantad at paghahatol sa akin sa pamamagitan ng iyong mga salita para makilala ko ang maling landas na tinatahak ko. Ito ang pagliligtas mo sa akin. O Diyos, ayaw ko nang hangarin ang mga walang kabuluhang bagay na ito. Gusto kong magsisi sa harap mo at simula ngayon, gagawin ko na ng matatag ang tungkulin ko para makabawi sa mga pagsalangsang ko. Sa aking mga devosyonal, nabasa ko ang isang sipi ng mga salita ng Diyos at naunawaan ko ang kanyang mga layunin at hinihingi sa mga tao. Sabi ng makapangyarihang Diyos, kung ginawa kang hangal ng Diyos, kung gayon ay may katuturan sa iyong kahangalan. Kung ginawa ka niyang matalino, kung gayon ay may katuturan sa iyong katalinuhan. Anumang talento ang ibinibigay ng Diyos sa iyo, anuman ang iyong mga kalakasan, gaano man kataas ang iyong IQ, lahat ng ito ay may layon para sa Diyos. Ang lahat ng bagay na ito ay paunang inorda ng Diyos. Ang papel na ginagampanan mo sa iyong buhay at ang tungkuling ginagawa mo ay matagal ng paunang inorda ng Diyos. Nakikita ng ilang tao na ang iba ay nagtataglay ng mga kalakasan na wala sa kanila at hindi sila nasisiyahan. Gusto nilang baguhin ang mga bagay-bagay sa pamamagitan ng iba yung pag-aaral, iba yung pagtuklas, at pagiging mas masikap. Ngunit may limitasyon ang maaaring matamo ng kanilang kasipagan at hindi nila mahihigitan ang mga may kaloob at kadalubhasaan. Gaano ka man lumaban,
wala itong saysay. Pauna ng inorde ng Diyos kung magiging ano ka, at walang magagawa ang sinuman para baguhin ito. Saan ka man magaling, doon ka dapat magsumikap. Ano man ang tungkuling na babagay sa iyo, ay ang tungkulin na dapat mong gampanan. Huwag mong subukang ipilit ang iyong sarili sa mga larangang hindi saklaw ng iyong mga kasanayan, at huwag mainggit sa iba. May kanya-kanyang papel ang bawat tao. Huwag mong isiping magagawa mo ang lahat ng mabuti, o na mas perpekto ka o mas mahusay kaysa sa iba, na palaging gustong palitan ang iba at ibida ang sarili. Isa itong tiwaling disposisyon. May mga nag-iisip na hindi sila mahusay sa anumang bagay at na wala talaga silang mga kasanayan. Kung ganoon ang kaso, kailangan mo lamang maging isang taong nakikinig at nagpapasakop sa isang praktikal na paraan. Gawin mo ang makakaya mo at gawin ito ng maayos, ng buong lakas mo. Sapat na iyon. Malulugod na ang Diyos. Mula sa mga salita ng Diyos, naunawaan ko na ang kakayahang mayroon ako ay itinakda ng Diyos, na dapat kong gawin ang lahat ng makakaya ko para magawa ang mga tungkulin ko ayon sa aking kakayahan, at na tinutugunan nito ang mga layunin ng Diyos. Pero dahil matagal nang mali ang mga pananaw ko sa kung ano ang hahangarin ko, palagi akong may sariling mga ambisyon at pagnanais. Tuwing nakikita ko ang iba na may mas mahusay na kakayahan kaysa sa akin, nadidismaya ako at palaging ikinukumpara ang sarili ko sa kanila, at palagi ko silang gustong lampasan at makamit ang paghanga ng mga tao. Hindi ako nagpasakop sa inorde ng Diyos, at gusto ko palaging lampasan ang kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos. Hindi ba't sinasalungat ko ang Diyos dito? Kasabay nito, naunawaan ko rin na hindi tinitingnan ng Diyos kung mahusay ba o mahina ang kakayahan ng isang tao. Sa halip, tinitingnan niya ang saloobin ng isang tao sa mga tungkulin nito, kung responsable ba siya at kung magagawa ba niya ang kanyang mga tungkulin ayon sa mga katotohanang prinsipyo. Kung may mahinang kakayahan ng isang tao, pero kaya niyang makinig, magpasakop, at gawin ng matatag ang kanyang mga tungkulin ayon sa mga prinsipyo, kung gayon, ay matatanggap pa rin niya ang pagsang-ayon ng Diyos. Ang ilang tao ay may mahusay na kakayahan at naaaro kaagad ang mga bagay. Pero kapag ginagawa nila ang kanilang mga tungkulin, palagi silang tuso, kumikilos ng pabasta-basta, at nagpapakatamad. Hindi sila nagpapakita ng pagpapahalaga sa responsibilidad sa kanilang mga tungkulin, at kinamumuhian ng Diyos ang gayong mga tao. Mula ngayon, anuman ang kakayahan ng mga taong nakapalibot sa akin, hindi ko maikukumpara ang sarili ko sa iba. Dahil binigyan ng Diyos ng iba't ibang kakayahan ang bawat tao at may iba't ibang hinihingi sa kanila. Maaaring bahagyang kulang ang kakayahan ko, pero kaya kong gawin ang tungkulin ko ng buong husay ayon sa kakayahan ko at maayos na makipagtulungan sa lahat. Saka ko lamang magagawa ang mga tungkulin ko ng may kapayapaan at katiyakan. Sa pamamagitan ng gabay ng mga salita ng Diyos, unti-unting bumuti ang kalagayan ko at mas napanatag ako at napalaya. Simula noon, isinapuso ko ang aking mga tungkulin at makalipas ang ilang panahon, nagsimulang magbunga ng ilang resulta ang mga tungkulin ko. Sa puso ko ay pinasalamatan ko ang Diyos. Kalaunan, hinirang ako bilang isang mangangaral. Noong nakita kong mas bata sa akin ang mga katuwang kong sister at na may mas mahuhusay silang kakayahan kaysa sa akin, hindi ko maiwasang makadama ng kaunting pressure. Noong nagbabahaginan kami at magkakasamang partikular na isinasagawa ang gawain, nakita ko na malinaw na naibahagi ng mga katuwang kong sister ang katotohanan.
nagbibigay daan sa mga tao na madali itong maunawaan. Sa pagkukumpara, ang pahayag ko ay hindi gaanong malinaw o komprehensibo at sinimulan kong limitahan ang sarili ko. Iniisip na sa aking kakayahan, magagawa ko bang gawin ng maayos ang tungkuling ito? Sa puntong ito, napagtanto ko na mali na naman ang kalagayan ko. At sa puso ko ay tahimik akong nanalangin. O Diyos, ayaw ko nang ikumpara ang sarili ko sa iba. At ayaw kong manatili sa aking tiwaling disposisyon at hayaan ang sarili kong lansihin ni Satanas. Pakiusap, protektahan mo ako. Nabasa ko na sinasabi ng mga salita ng Diyos. Kapag kaya ng mga tao na makatwirang harapin ang sarili nilang kakayahan at pagkatapos ay tumpak na tukuyin ang kanilang sariling posisyon, nakakamit nila ang kaluguran ng Diyos sa pamamagitan ng pagkilos bilang mga nilikhang gusto niya sa isang praktikal na paraan, paggawa ng wasto sa dapat nilang gawin batay sa kanilang likas na kakayahan, at paglalaan ng kanilang katapatan at buong pagsisikap. Pagkatapos basahin ang mga salita ng Diyos, mas nagliwanag ang puso ko. Itinakda ng Diyos ang kakayahang mayroon ako at dapat kong tingnan ito ng tama at tukuyin ang sarili kong posisyon. Nagkaloob ang Diyos ng iba't ibang kakayahan sa bawat isa sa atin at iba-iba rin ang mga hinihingi niya sa atin. Kapag nakikipagtulungan tayo sa ating mga tungkulin, dapat ay pinupunan natin ang mga kalakasan ng bawat isa at bumabawi sa mga kahinaan ng isa't isa. May kanya-kanyang magagamit na kalakasan ang bawat tao at tanging sa pagsubok ko na gawin ang makakaya ko sa pakikipagtulungan, sa kaaayon sa mga layunin ng Diyos, ang pagganap ko sa aking mga tungkulin. Kalaunan, kapag nakikipagtulungan sa aming mga tungkulin, kapag nakikita ko ang mga sister ko na gumagawa ng mas mahusay kaysa sa akin, sinusubukan kong matuto sa kanilang mga kalakasan upang punan ang sarili kong mga kakulangan. At kapag nagsasagawa ako sa ganitong paraan, lalo akong napapanatag at napapalaya. Ang pagkamit ko ng ganitong pagkaunawa at pagpasok ay pawang dahil sa mga salita ng Diyos.